Alam mo, sa totoo lang, ang dami ko pang kulang. Sa katawan ko, sa ugali ko, sa buhay ko. Kahit ilang taon na ako nagba-bodybuilding, may mga parts pa rin na hindi proportion, hindi lumalago. Same din sa pagkatao. Minsan kulang ako sa patience, minsan tamad, or masyadong nafe-feel ko yung pressure. Pero narealize ko, hindi masama malaman na may kahinaan ka. Kasi yun ang first step para mag-grow. Kung hindi mo inaamin, paano mo itatama? Paano mo babaguhin? Sa bodybuilding, ang weak points, hindi mo siya pwedeng pabayaan. Kailangan mo siyang ulit-ulitin i-train, kahit pa unti-unti lang, hanggang sa maging strength siya. Mahirap sa simula, pero habang ginagawa mo siya, unti-unting nagiging bahagi ng progress mo. I guess, ganoon din sa life. Lahat tayo may flaws, may mga bagay na mahina tayo. Pero every weakness is an opportunity for us to grow. Mas makilala yung sarili natin, to improve, and to chase progress. Ang mahalaga, tuloy-tuloy lang. Kahinaan ngayon, lakas bukas, one rep at a time. What's up guys, Juan Campos here. Welcome back or welcome to my channel and welcome to another episode ng Growth where we navigate life one rep at a time. For today's video, pag-usapan natin weaknesses. So gusto kong i-share yung video na to kasi gusto kong, alam mo yun, pag-usapan yung mga weaknesses ko and to share the value of honesty or parang self-awareness para mas malaman ko kung saan ako pupunta in the future. Sa bodybuilding, weaknesses can be spotted sa mirror, sa photos, videos, and maybe sa feedback ng coaches and ng judges pagka nagko-compete ka. Once pointed out, we can now move to sa execution kung paano may address yung mga weaknesses na yun. So for me, ang weaknesses ko, bukod sa ugali, joke, my back, my shoulders, and parang more or less buong upper body. And best believe ngayong off-season, yun yung magiging focus ng training ko. For those body parts, kailangan kong mag-improve sa mga movements na related doon. Kailangan ko lumakas, kailangan kong pagbutihin yung training so that I can make sure na ma-address yung mga weaknesses na yun. And even how small, consistent improvements, one rep at a time, will lead to noticeable progress. Hindi lang naman sa gym ang weaknesses ko. I admit, malayo pa ako dun sa gusto kong maging. With my character, with my faith, and with life in general. But then again, these weaknesses, or at least sa pag-address nito, will start sa acknowledgement, self-awareness, and honesty. Pero realistically, it's not onwards and upwards after that. There will be hurdles, there will be challenges, there will be failures. And I guess that's life. But failures are essential for growth. Just like in lifting, when we push ourselves close to, or even to the point of failure, that's when real growth happens. Provided we're giving the right effort. Kaya rin ako siguro sobrang in love sa bodybuilding kasi yung process na tinuturo niyo sa akin na may weaknesses ka, kailangan mong pag-improvean and hindi siya overnight process. Hindi siya, alam mo yun, parang instant na parang pag nag-diet ka today, tomorrow, payat ka na agad, may abs ka na agad. Na pag nagbuhat ka today, pinush mo yung sarili mo sa gym, tomorrow magde-develop ka na ng muscles. Hindi siya ganun. Kaya siguro yun yung isa sa mga biggest lessons na na-impart sa akin ng sport or ng lifestyle ng bodybuilding na na-apply ko sa ibang aspects ng life ko. And I'm very, very, very grateful ako sa, alam mo yun, na na-discover ko tong sport na to, na-discover ko tong yung passion ko for bodybuilding. Kasi, honestly speaking, nung medyo teenager pa ako, kahit na lang nagbabasketball ako, hindi ko na-appreciate yung value ng pag-iensayo and yung value ng pag-i-improve. Basta nag-enjoy lang ako.
basketball ako ng basketball. Pero sa bodybuilding may intent. Natutunan kong gawin yung bagay na to with intent na nai-apply ko ngayon sa iba't ibang aspects ng life ko. Speaking of other aspects in life, I know wala pa ako dun sa gusto kong pupuntahan when it comes to lahat. I mean, sa bodybuilding, sa business, sa sarili kong content right here. Alam ko wala pa ako dun. Kaya ina-apply ko paulit-ulit yung, alam mo yun, natututunan ko sa bodybuilding na I know, hindi pa ako perfect sa lahat or parang malayo pa ako. Wala namang perfect. I mean, wala ako dun sa gusto kong maging malayong-malayo pa. Kaya I know may mga weaknesses ako na I have to work on dito sa content ko. I have to be more consistent sa pag-produce. Sa business, I have to be a better employee, a better leader, and an overall better person when it comes dun sa system na yan. And then, kaya ako, kung may mapipick up man kayo sa video na to or sa mga content ko, is that yung mga lessons na tinuturo ng sport, ng bodybuilding, may apply natin sa ibang aspect ng life natin. Kaya I make sure na hindi lang basta visuals yung gusto kong i-share, hindi lang basta magandang angles, magandang music, magandang production, but also merong meat, merong message behind all of this na pwede nating paggamitan o pwede nating pagpulutan na may apply natin sa iba't ibang bagay, sa iba't ibang places ng lives natin. Yan yung goal ko talaga dito sa content na to, na minsan na admittedly nakakalimutan ko. So I hope guys nag-enjoy kayo sa video. Gusto ko lang i-emphasize na yung weaknesses natin, wag natin siya tingnan as kahinaan lang. But opportunities for us to get better, to get stronger, and turn those weaknesses into strengths. So, ayun. I hope nag-enjoy kayo sa ganitong format na hindi masyadong vlogish. Gusto ko lang ibahin for now. Parang gusto ko kasi mag-create ng mga parang more cinematic type stuff or more well thought out content na hindi lang just parang showing you guys kung ano yung ginagawa ko on a day-to-day basis. But ayun, kung gusto nyo makakita pa ng more vlogish type naman, let me know lang. And ayun, meron ako mga nakaplan na mga videos na like this one. So if nagustuhan nyo to, like this video, subscribe, share this video kasi ayun, parang it would really help me a lot growing this channel and reaching more people. So yun lang. Again, this is Von Campos reminding you to follow your passion. Kaya na 0.1% progress lang everyday. Okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. I'm out. Peace.